Hi! Ako ang inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, pag-uusapan natin kung ano ang overseas applicants at ang local applicants. At sasagutin ko ang inyong katanungan kung pwede bang pumili ng trabaho. Okay, first ay ang overseas applicant. Ito yung mga aplikante na nasa Pilipinas pa. Kapag nag-apply kayo dito sa Hong Kong, may mga agency talaga na hindi tumatanggap ng mga aplikante na kapag nasa Middle East pa kayo. Kasi gusto nila nasa Pilipinas ka na. Kasi nga daw, mahirap mag-process kapag nasa ibang bansa ka pa. Kasi daw, example, kapag nasa Middle East ka pa, nag-apply ka ng trabaho bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong, tapos ang ayaw ng mga agency dahil kapag kailangan ka na ni employer, hindi ka daw basta-basta makauwi. Kaya yun ang iniiwasan nila na mag-antay. Kasi meron kasi mga employers na hindi makapag-antay ng matagal. So, mas gusto ng agency na kapag ang aplikante ay nasa Pilipinas na is okay yun kaysa sa nasa ibang bansa pa. Pero may mga employers naman, halimbawa, nag-apply ka na nasa ibang bansa ka pa at nagustuhan ka talaga ni employer at willing silang hintayin ka na matapos ang iyong kontrata para makapag-process ka sa Pilipinas. Pero hindi yun ganun karami na mga employers na may gusto ng ganung process. So, mas marami talaga yung gusto nila nasa Pilipinas na. Yun po yung mga overseas applicants or overseas applicants, yung nasa Pilipinas na. At ang tawag naman sa local applicants, kagaya ko, matatapos na ang aking kontrata at gusto kong mag-apply or maghanap ng mga employers dito. Ang tawag sa akin or local applicant na dahil pwede na akong mag-apply dito mismo. Yung mga aplikante na nandito mismo sa Hong Kong, kami yung mga local applicants. Ano nga ba ang advantage kapag local applicants na? So, dito kasi guys, kapag nandito ka na sa Hong Kong, terminated ka man or finish contract, marami talagang mga employers dito guys. Hindi ka mahirapan kung masipag ka lang maghanap ng mga employers. Kapag nandito ka na sa Hong Kong, hindi na talaga mahirap maghanap ng mga employers. Kaya halimbawa, kung ang iyong kontrata malapit na matapos, 2 months before ma-expire ang iyong visa, pwede ka na maghanap ng mga employers. At yun, kung saan ba ninyo mahanap yung mga employers na yan, marami pong mga agency dito. At saka, kung gusto ninyo, ay pwede rin kayong mag-apply online. Yan yung helper library at saka yung helper place. So, dahil nga, example sa akin, malapit na akong matapos sa aking kontrata, malapit na ma-expire ang aking visa, unti-unti na akong naghanap ng employer. 2 online apps ang ni-register ko, ang helper library at saka helper place. So, napatunayan ko talaga guys na hindi mahirap maghanap ng employer. Ikaw na lang ang mamimili. Yung sa tanong pala ninyo kung pwedeng pumili ng trabaho. Kagaya ko hindi ako basta-basta mag-grab ng mga employers na ganyan. Tinitingnan ko kasi ang kanilang mga background or ang responsibilities mo as helper sa kanila. Kung may mga elderly ba, kung ano yung mga job offer nila. Ito yung katanungan ninyo kung pwede bang mamili. Pwede pong mamili kami ng mga local applicants dahil nga nandito na nga kami. Hindi na mahirap pumili ng mga employers. May chance ka na makapili ng much better, mas mataas ang salary. Guys, pwede pong mamili ng trabaho or pwede kaming pumili. Hindi po mahirap dito. At saka kapag nag-apply kayo sa agency, pwede rin kayong pumili ng mga job offer. May karapatan kang pumili dahil nga, yun na nga, base sa ating experience or di kaya kung ano yung gusto mong papasukan ng job offer, pwede mong applyan yun. Kung sabihin naman ng agency na, ito, may job offer ngayon, tapos hindi mo naman gusto yun, halimbawa may mga alagang bata, 2 ang alagang bata, may car wash ka pa, may mga aso pa, may elderly pa, gusto mo ba yon? Ang dami-dami, tapos ang iyong salary is 4,990 lang or minimum lang, dahil nga may mga experience ka naman, maraming taon ka na rin nagtatrabaho dito sa Hong Kong. So,
tingnan mo ang iyong capacity, ay capacity talaga, ang iyong kung okay ka ba sa ganyang klaseng trabaho at saka sa salary mo. So, merong mga ano dito guys na matagal na dito, nagde-demand din sila ng kanilang salary, hindi minimum ang kanilang hinahanap, yung higher pa dun, depende sa iyong kakayahan. So, kami mga local applicants ay puwedeng pumili ng employer, puwedeng pumili ng job offer. So, ang doon naman sa overseas applicants, kapag kayo ay first time applicant pa lang at ang masasabi ko lang sa inyo 'no, hindi puwede sa akin lang ha, sa ano ko lang, hindi puwedeng pumili ka ng trabaho or ng job offer. Kung sa tingin mo naman sa iyong sarili na kaya mo at gustong-gusto mong subukan yung trabaho na yan, i-grab ninyo ang opportunity guys. Kasi kapag namimili ka ng trabaho, kung ikaw ay first timer pa lang or overseas applicants ka, madalang lang kasi na may mga job offer. Kasi dito pa lang marami ng mga nakaabang na mga aplikante dito. At kapag ikaw naman ay nasa Pilipinas na, mga overseas applicants kayo, marami pa, mas lalong maraming mga applicants, maraming agency dyan na maraming mga aplikante. So nag-aagaw-agaw yan at marami kayong kakompetensya pagdating sa pag-a-apply. So para kayo magkaroon ng employer, advice ko lang sa inyo na wag muna kayong pumili ng job offer. Puwede ninyong i-try para yung ano naman, yung agency na magbibigay sa'yo ng job offer, kapag ma-sense nila na umpisa pa lang namimili ka na ng iyong trabaho, baka sa susunod na may job offer or sa susunod na may employer, baka hindi ka na bibigyan nun, hindi ka na bibigyan ng chance na ma-interview ni employer. So kapag kayo ay sabihan ng agency na, o meron kang employer ngayon, ito yung job offer, kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mo ang trabaho, or pwede guys, i-try ninyo. Kasi huwag kayong matakot sa termination. Hindi ko naman inaano na ma-terminate kayo or hindi. Kung hindi ninyo susubukan, hindi ninyo malalaman kung gaano kahirap ang trabaho na yan. At kapag nandito naman kayo, marami talagang mga agency dito, maraming mga opportunity na makahanap ka talaga ng employer. Kaya kapag kayo ay aplikante pa lang, hanggat maaari, hindi ko naman sinabing 100% na hindi kayo pwedeng pumili ng trabaho. Ang ibig ko lang sabihin ay hanggat maaari, i-grab ninyo ang opportunity na undergo yung interview na yun kung meron kayo. Kasi sa dinami-daming aplikante ngayon, bihira lang talaga ang mapili. Ang iba nga umabot na ng ilang taon, wala pa rin hanggang sa naghanap sila ng ibang agency. So kapag kayo ay mayroong pagkakataon na ma-interview, i-give na ninyo ang inyong best guys para magkaroon ng employers. Saka na kayo pumili ng trabaho kapag nandito na kayo sa Hong Kong. Kasi na-prove ko na yan sa sarili na kapag nandito ka na sa Hong Kong, marami talaga. Ikaw na lang talaga ang hihindi. Kasi makita mo kasi yung mga job offer nila, na mga descriptions nila kung ano ang magiging trabaho mo. Saka pwedeng-pwede ka talagang mamili dito. So, kapag kayo ay overseas pa lang, uulitin ko, wag muna kayong pumili ng trabaho. Dito na kayo pumili kapag local applicants na kayo. So good luck applicants, at sana nakatulong ang video ito. Kung nakatulong man, please share, and thank you for watching. Bye!